Actually hindi ko 'to nakita talaga kahapon na nandito pala 'to. Oh, luha ng ka luha ng kabayo. Ay naku. Oo nga 'no, kabayo nga pala si Kulaong. Oh, mali yung pinahiya sa press con. Kung hindi si Kulaong 'yan, mali. Pero 'pag si Kulaong, tama 'yan. Hindi kasi eto, may paliwanag tayo diyan. Kung ang, press con ay for awareness para hindi na makapanloko ng mga OFW, for awareness 'yun, ah. Pero kung ang, tema ng press con ay para ipahiya si Kulaong, mali 'yun. Pero hindi, ang tema ng press con, ay para ipakita sa mga OFW na napapaniwala pa rin ng kabayong 'to, na mali ang ginagawa nilang pagsuporta sa kabayong 'yan, sa pangit na 'yan na si Kulaong. Ah, attorney na din naman kasi po nagsabi, attorney nga yung kausap ko kanina, tama nga lang daw yun, eh. Oh, iba-iba po. Kapag po pinag-usap mo dalawang abogado, pangalan nga niyan magkaiba na, eh, utak pa kaya niyan magkakapareho? Bobo. Bawal po bobo dito, pasensya na po kayo, ha. Kung kayo po'y palakulin diyan sa baba, hindi ko na po masisisi ang aking, mga tropa pips kasi pang-ano lang po 'to, pang-matatalino lang 'to, pang-malalawak lang ang utak. 'Pag bobo po kayo, hindi kayo puwedeng manood dito. Oh, eto play natin 'to. Niya ang siyang binastos which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat Commissioner Ralph at Sir sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no. First time ko sobrang sorry. Medyo lang ako, sorry. Kinakabahan si MG, eh. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga hombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahobre. Kasi usually tinatawanan na itong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Naputsain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba, sa Ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe natuwan-tuwa mga tao kasi hindi ho ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na
ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek na kanilaw. Siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan, guys. Vlogger na vlogger eh, no? Shout out. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao. Huwag na kayong magpapaloko mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang ito ng laban namin. Simula pa lang. Ayun. Kasi yung hindi nila na iintindihan nung iba nating mga kababayan. Di ko sila masisisi. Bakit? Baka wala silang kamag-anak na naloko ni Kulaong. Diba? Diba? Kasi kung ako katulad niyan, ako, 30 mil. Nabudol ako ng 30 mil ni Kulaong. Pamimigay daw ng bigas, 1 milyong sako sa Bataan. Tapos hindi naman natuloy yung pamimigay. Nung binabawi ko na yung pera, hindi na binalik sa akin. At dito pa yung mga message namin ni Dong Batalan, nandito pa sa akin. Hindi ko Okay. Okay, Kuya Henry. Oo, natin to. Sige. At dito pa yung mga message ko. Message namin ni Dong Batalan. Hindi lang natin pwede ipakita. Pero eto po yun, chat ko. Kuya, magandang umaga. Matutuloy pa po ba ito, yung sa Bataan? Tapos, chat ko yan, May 15, 2021. Tapos, sumunod na reply niya, ang naging reply niya ay 6:14 AM ako nag-chat. Alam niyo kung anong oras siya nag-reply nung May 15? 10:12 PM. Alam niyo kung ano reply niya? Sorry Mac, late reply. Matutuloy yon kasi dumating mga salamin. Wait until further notice pa kasi nag-lockdown ang Bataan last time. Sabi ko, okay po. Sumunod na chat ko, kasi nga, ano yun eh, kung hindi ako nagkakamali, May 19 o May 13 ba yung pamimigay? May 13 nga yata yung pamimigay, hindi na natuloy pala noon kinat ko to. May 30, nag-chat ulit ako sa kanya. Sabi ko, kuya, babawiin na lang namin yung padala. Kasi nga, bukod dun sa akin 30 mil, meron ding nagbigay mula sa Missionary Brothers and Sisters of Holy Spirit in Jesus Christ. Meron din po nagbigay sa akin sa Malaysia ng ambag dyan sa 1 million sacks of rice na yan. At ang naibigay dito, 19,000. 19,000 yung nabigay. Ngayon, dito naman, ang chat ko sa kanya, kuya, babawi na lang namin yung padala namin. Pakispasa na lang sa GCash o Palawan. Mag-pantry na lang kami sa isang barangay para sa ayuda ba. Di ba, uso noon yung mga pantry. Pakibalik na lang po yung pera ng mga tao, pinababawi na sa akin. Ang reply lang ni Dong Batalan, noted, Mac. Sabi ko, thanks. Hanggang ngayon, di naman binabalik yung pera. Andito sa mga resibo. 30 mil lang yun Masakit sa akin. Bakit? OFW din ako eh. Yung 30 mil na yun, marami na akong magagawa doon. Marami na ako magagawa sa 30 mil. Marami na ako mabibili. Maraming gatas ng anak ko yun. Maraming grocery. Diba? Kaya etong laban na to ni MG, nung bumalik ako, talaga sumama ako. Sabi ko, samahan ko si MG dito kasi kumbaga isa ako sa mga nabudol tapos marami pa ring nabubudol. Kaya yung mga naaawa kay Kulaong, mga bobo kayo. Mga tanga kayo.
Simulan nyo ang istorya ni Kulaong, hindi lang nitong nakulong siya. Ulit. Simulan nyo nung pandemya. Simulan nyo nung pandemya. Yung unang labas niya sa EDSA, simulan nyo doon. Hanggang makulong siya sa human trafficking case. Sa nagsasabi dyan na naawa kayo kay Kulaong. O sige, ganito. Sino ba to? Si Kevin? Si Kevin ba yung naaawa kay Kulaong? O sige, Kevin. Hindi ko pwedeng sabihin yung word eh. May gagawin ako sa nanay mo. Bebembangin ko nanay mo. O kaya kapatid mo, bebembangin ko. Tapos bibigyan na lang kita ng bigas. Quits na tayo. Okay lang sa'yo yun. O kaya yung nanay mo, dadaling ko sa Turkey. O dadaling ko sa Cyprus. Pagbebentahin ko doon ng kanyang tilapia. Yung nanay mo pagbebentahin ko ng tilapia. Ibebenta niya yung tilapia niya sa kung sino-sino. Araw-araw, 8 hanggang 10 na iba't ibang lalaki ang titikim ng kanyang tilapia. Payag ka ba? Bibigyan na lang kita ng bigas. Huwag mo lang ako idemanda. Quits na tayo. Nakakaawa ba yon? Si Kulaong pinadala niya yung 5 babae doon sa ibang bansa para magbenta ng tilapia. Pinapagalaw niya ang kanyang tilapia. Pinapatira niya ang kanyang tilapia sa iba't ibang lalaki. Kaawaan niyo ba yon? At eto pa, bago umalis yung mga babae na yun yung 5 babae na yun, kinapkapan pa ng tilapia. Nilamutak ang monay. Kapag kayo naaawa pa din dyan kay Kulaong dahil dito sa kwento na ito ay mismong nabasa ko sa mga testimonya ng mga tawag dito, biktima ni Kulaong. Tangina, baka wala kayong nanay, kaya hindi kayo naaawa. Baka wala kayong kapatid na babae, wala kayong pinsan na babae, wala kayong tiyahin. Baka wala kayong mga lolo, wala kayong lola. Lola, tita, pinsang babae, tita, baka wala kayong ganun. Puro lang kayo lalaki sa pamilya nyo, kaya naaawa kayo kay Kulaong. O ikaw, Kevin, padala ko kapatid mo ngayon sa ibang bansa via illegal recruitment. Tapos pagdating doon, titikman ng 8 hanggang 10 lalaki yung kanyang tilapia. Pero huwag kang mag-alala. Kahit naman ganun ang ginawa ko sa kapatid mo, bibigyan ko kayo ng 1 sakong bigas. Yung 50 kg, magkano rin yun? Mga nasa 2.5. 50 kg na bigas, hindi 25 kg 50 kg ibibigay ko para lang masabi mo ko yung pandemic hero. Payag ka ba? Kahit 2 sakong bigas na ibibigay ko. Pero yung kapatid mo, 8 hanggang 10 lalaki ang bumebembang sa kanya araw-araw. Hindi siya nakakalabas ng ng kwarto. Doon lang siya natutulog, doon kumakain, doon naliligo. Meron lang maliit na butas pag tanghali, doon nilalagay yung pagkain para sila mga aso. Ano Kevin, payag ka ba? Para ma-process na natin. Kasi hindi nila, kaya naaawa yung mga tanga na yan, hindi nila alam na ganun kademonyo si Kulaong.
Kasi napanood lang nila yung kulaong na nahuli kagabi o kahapon. Yun lang nakita nila eh. Pina-presscon, yun lang nakita nila. Pero tanungin mo, dati ka na bang follower ni Kulaong? Hindi. Aral muna or watch muna bago tayo mag-comment. Diba? Kelken. Bebe Wabs ko. Shoutout po, Boss Idol Mac. Pa-shoutout sa daughter ko, Kikay. Shoutout po kay Kikay. Di nakawa niya si Kulaong. Wala nga respeto sa mga waiter yun eh. O putang ina, lalo ako, waiter din ako. Kung ako waiter dyan, ni Kulaong, duduraan ko lahat ng pagkain yan. Ako, mabait akong waiter. Kutya kahit ano, kahit kulang na lang, subuan ko ang mga customer namin sa sobrang galing kong waiter. Kaya nga ako, hanggang nag-waiter ako, naging supervisor ako, naging bar ako na manager, ng bar manager ako. Naging ano ako, yung barista manager. Kasi, talagang ano ako, talagang hands-on. Grabe ako mag-serve as waiter. Pero pag may customer katulad ni Kulaong, putang ina, kahit tae pa ilalagay ko diyan sa hayop na 'yan. Oh, yung kahapon ka lang kawawa sa kanya akala mo happy, sabi lang walang ganto. Wala na si Kevin, oh, nawala na sa kahihiyan. O bahala ka, ikaw na magaling. Oo, talaga ako magaling. Ano Kevin, payag ka? Dali nanay natin, nanay mo sa kapatid mong babae. Pati tita mo, sama mo na. Kung buhay pa, lola mo, sama natin. Gagawin nating pokpok doon sa ibang bansa. Pero wag ka mag-alala. Bawat isang tao sa pamilya mo, bibigyan kita bigas. Payag ka ba? Yun nga eh, bobo ka kasi. Hindi mo pala ako kilala. Comment ka dito. Bobo ka pala eh. Tanga ka, kaya ganun. Ay, nako. Kung naaawa ka kay Kulaong, samahan mo sa kulungan, dalan mo na salad. Deliveran mo ng steak, well done. Bobo! Nako, yan mahirap sa inyo eh. Pag nasabihan kayo ng bobo at na-real talk kayo eh, ganyan na ibabanat nyo eh. lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Totoo ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Ayun no, putang ina, iyak si Kulaong. Diba? Sabi niya, unjust vexation lang. Yun nga eh, unjust vexation lang, Kulaong, ang nakapagpahoyo sa'yo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Naunahan lang Yun ako. lang pangit Pwede ka. pala yan, unjust vexation, ganyan Sorry ka na po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang. Di ba? Unjust vexation lang. Yun nga, Kulaong eh. Unjust vexation lang. Nakulong ka. Nilalang mo yun. Pero yun yung nakapagpahoyo sa'yo. Hindi yung land grabbing, hindi yung estapa, hindi syndicated estapa, hindi yung human trafficking. Hindi yung swindling. Yun nga talaga, Kulaong, ang nakapagtataka. Yun lang talaga nakapagpakulong sa'yo. Yung kaso na unjust vexation. Alam niyo kung magkano lang ang penalty niyan? 200 pesos kapag na-convict siya. Alam niyo kung ilang araw lang ang kulong? 1 buwan lang ang kulong. Tangin. Di ba imagine niyo yun? May battery of lawyers ka. Napakarami mong abogado. Tapos unjust vexation lang. Nakulong ka. Putang ina.
I could not see any logic in there. I could not see talaga. Ang hirap. Ang hirap nun. Ang hirap tanggapin nun. Baka kahit ako maiyak din. Dito, makikita nyo talaga dito, tulo talaga luha ni Kulaong. Pinakamataas na to na ano na quality Makikita nyo dyan Yun yan. lang, ipinahiya niyo ako sa Ayan o. Ayan o, yung makintab na yon. Ayan, Pilipinas. Nanawagan din po ako sa ayan o. Kita nyo to, tong part na to. Luha ni Kulaong yan, tumulo. Diba? Luha ni Kulaong yan. Pucha, ano? Biruin mo, napaiyak ka dyan. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Manggusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dala. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako at sasama po kayo para mabili ng pagkain. Kay Norman Manggusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen Guzman of ABS-CBN. Hello, hello. Okay. Sir, sir, wala na po bang Diyan walang ano si Kulaong Gigil na gigil napaiyak gusto sabihin po? Bubulong-bulong Sir, any last statement lang po para madepensahan niyo po yung Sir, sige, baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, punta ko kayo, sir. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. Doon sa mga bobong naaawa kay Kulaong, totoo yun, yung sinasabi ni Kulaong, 2020 talaga, natapos na lahat yun. Until 2021, talagang wala ka nakapagdemanda. Hanggang makalaya siya noong 2023, wala pa rin nakapagdemanda. Alam niyo po kung bakit? Puro OFW ang nabiktima. Ang OFW, nagtatrabaho yan para sa pamilya. Ngayon, kung uuwi yan, para magdemanda, sabihin na natin, libre abogado. Paano yung iniwanan niyang trabaho sa, kunwari, Amerika, Canada? Paano yun? Kung sabihin natin umuwi siya ng 1 buwan para i-process yung kaso, 1 buwan siyang walang sahod. Saan siya kukuha ng pangkain ng pamilya niya? Lalo yung mga OFW sa Canada, sa Hong Kong, Middle East. Paano makakapagdemanda yon? Yun yung hindi nila naintindihan Yung kaya hindi makapagdemanda. OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Yung iba, Europe. O uwi sila 1 buwan, sasakripisyo nila. Baka makaya 1 buwan. Paano pag nag-umpisa na hearing? Ang hearing ba sa atin katulad sa Amerika na kapag sinampa mo ngayong araw na to, 1 linggo lang, tapos na yung kaso. Hindi. Napakatagal. Taon ang bibilangin. Ipapatawag ka ng korte, uwi ka na naman. Pamasahe mo na naman. Gastos ka na naman. Kung ikay taga Bisaya o ikay taga Mindanao, syempre mag-hotel ka sa Maynila. Gastos mo na naman. Libre nga abogado. Pero hindi libre yung mga lahat ng gastusin para sa pagdedemanda. Ako nga lang, nandito ako sa Pilipinas, hindi ako makapagdemanda. Bakit? Pag inisip ko, nasa 5,000 mawawala sa akin araw-araw. Paano ko magdedemanda? Kaya, sana yun na maintindihan ng iba. Nawala yabang niya, Maria Rivers, hindi na makapag-live ngayon sa loob si Kulaong. Oo, hindi po makakapag-ano yan. Hindi na po talaga. Andy, shoutout sa'yo. Mary Grace, taon kaso dito. Totoo po yan.
Maria Aria, bakit ka umiyak, Kulaog? Gobernador ka naman dyan, di ba? Napaiyak eh. At na-acquit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Bakagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Iyak ko. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. Oh, ikaw ang unang nagsampa ng demanda. Pero nabasura yung kaso mo. Kung nagtuloy-tuloy yung kaso mo, nakapasa sa korte, eh di na-warrant sana si Makagago. Kaya lang kasi, yung sinampa mong demanda, basura. Yung sinampa ni MG na kaso, ang alam ko more than 20 yata yung unjust vexation eh. Pero 12 lang yung nakalusot. Yun ang pagkakalam ko hindi ko kasi yun yung parang nabanggit sa akin nung nakausap ko. Parang nasa lagpas 20 yung sinampa noon. Nung matagal na yun, yung napagkwentuhan namin. Tapos, ang nakalusot lang ngayon, 12 lang. Eh yung kinaso mo, isa lang, hindi nakalusot, Kulaog. Isa lang po yun. Kaya nga sabi ko po, tama talaga yung sinabi ni Kulao, siya una nagkaso. Pero, nabasura yung mga kaso na sinampa niya. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Para kang pumatay. Yes! Totoo yan, Kulaong. Baka nakakalimutan mo si Nay Mary Ann. Nakakalimutan mo? Asawa ni Nanay Merlita. Namatay. Si Ann Ali. Namatay. Lahat dahil sa iyo yun. Ang dami namatay. Yung sa post ni Tony Poller, hindi natin pwede topic dito yun eh. Sensitibo yung bagay na yun eh. Pang-apat yun. Buhay din yun. Buhay na yun eh. Diba? Sa post ni Tony Poller, siguro naman familiar na kayo dun. Ang dami, Kulaong. Maraming nawalan ng buhay dahil sa'yo, Kulaong. Kaya nga minamalas ka ngayon eh kasi may mga taong namatay dahil sa'yo. Yung sinasabi niyong marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Totoo. Kasi nga OFW, hirap na hirap sila magkaso. Maganda to, itong sinabi ni Mike. What if mag-usap-usap na lang yung mga na-scam, tapos alam ko pwede naman siguro ikaw na lang maging representative, then ambaga na lang para sa mga gastos. Hindi nga po ako pwede maging representative. Kasi pag ako nag-representative, ako yung mawawalan naman ng kita. Ako naman po yung hindi makakapagtrabaho. Ako naman po yung hindi makakapagbukas ng negosyo namin. So, paano po yun? Pwede ba yun? Hihingin ko sa mga OFW. O bayaran nyo ako 5,000 sang araw. Di ba nakakahiya naman yun? Kaya pinakamaganda talaga, katulad ni Nanay Karen Whitmore, uuwi para magdemanda. Yung 5 mommies, sana makapagdemanda rin talaga sila. Hindi man ngayon, pero sa mga darating na panahon, sana makapagdemanda sila. Diba? Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron akong dahilan yun. Pero totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrants mo. Deserve mo yan. Deserve. Bakong mo. Utang ina talaga si Kulang. Walang bawi. Huwag kang umiyak. Tanga ka. Diba? By the way, Mac, are there more UK victims besides Karen Whitmore? Yes po.
Italy. Sila Kuya Alpha, Romeo. From Italy. Marami po sa grupo ni Kuya Alpha. Ate Amibel, sana magsunod-sunod na ang mga malalaking kaso kay Norman para hindi na makalabas. Sana nga po talaga. Sana talaga. Kasi nga po yun ang isa sa mga susi para po si Kulaong talaga hindi na po makalaya. Yan po talaga yung susi. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.